Karaniwan sa ating mga Pilipino mahilig sa pansit. Tuwing may birthday, hindi nawawala yung pansit kasi nga daw pampahaba yan ng buhay. Pero sa buong Pilipinas, napakaraming pansit. Yan ang gustong-gusto kong mapuntahan at gusto kong dayuhin. Bawat lugar dito sa atin sa Pilipinas, may mga pinagmamalaki silang mga luto sa pansit. Kaya naman kung merong sikat na pansit dyan sa inyong lugar, baka naman pwedeng pakishare at i-comment mo naman dito sa ating comment section. Meron ako dito ang sotanghon. Ito ay gagawin nating pansit imbis na bihon dahil nga mas masarap ito kumpara sa bihon. Para sa akin panlasa lang naman yon. Mas gusto ko kasi yung sotanghon. Bumili din ako ng ating gagamiting pansahog kagaya nitong sitsaro. Halagang 20 pesos lang. Medyo pahirapan pa nga humanap sa palengke nito pagka tinanghali ka. Isang pirasong repolyo lang na maliit lang ang sukat. Hihiwain lang natin ang kagaya ng nakikita ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Isang pirasong karot na hubad lang din ang aking binili. Hiwain lang naman ninipis at katulad ng nakikita nyo, bumili din pala ako ng isang pirasong bell pepper na pula. Yes, mayaman kasi sa vitamin C ang bell pepper. Meron ako dito ng kalahating kilong kikiam, hinati ko lang, bali 1/4 yung ating gagamitin. Ito lang yung ating ipangsasahog sa ating gagawing pansit, walang baboy, walang manok, ito lang talaga. Dahil sa ang kikiam nga ay may kakaibang lasa at talaga namang patok sa ating mga Pinoy. Hindi lang kasi sa street foods natin ito nakikita, syempre pansahog din natin ito kasi nga kakaiba yung lasa niya. Ginagamit ko rin pala ito pag nagluluto ako ng lumpiang toge. Subukan nyo itong gamitin pansahog at talaga namang hindi kayo magsisisi. Sinabi na nga lang muna natin yung ating kikiam na pinirito. Ngayon naman ay magigisa na nga tayo dito sa ating kawali. Shoutout pala kay The Boy Alcantara. Maraming salamat po sa suporta. Ganon din po kay Mr. Port Batak all the way from Angeles City, Pampanga. Shoutout din po kay Juan Miguel Decano at kay Felix Fuentes Jr. from Makati City. Pagkatapos natin gisahin yung ating mga bawang at sibuyas, nilagay ko na nga lang yung ating mga gulay katulad ng karot, yung sitsaro at saka yung kikiam. Nilagyan din natin ito ng oyster sauce, ng liquid seasoning. At maglalagay din ako dito ng isang sandok na toyo. Sa recipe na isineshare ko ngayon ay talaga namang budget meal lang at hindi na tayo kailangan gumastos ng malaking halaga para makapagluto lang ng masarap na pansit. Basta maging praktikal lang tayo sa pagluluto ng ulam o mga merienda. Masarap naman kasi yung simple at hindi na masyadong maraming sahog pa. Umawi na lang tayo pagka merong handaan na kung saan talaga namang ginagastosan ng ating mga kababayan sa kanilang mga hinahanda. Yung talagang mga putahe kumpleto rekado sa tuwing may handaan. Talaga namang mapapabilib ka sa sarap. Shoutout po sa lahat ng mga kusinero, sa mga kasalan, sa mga handaan at shoutout din po sa mga kusinero sa ating mga restaurant, sa mga karinderya, sa hotel, sa abroad, sa mga barko, sa lahat po ng kusinero all around the world. Binabati ko po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Pagkatapos natin gisahin yung mga gulay, nilagyan ko nga lang ito ng tubig para maging sabaw at dito nga hahanguin muna natin yung mga gulay. Nasa kalahating litrong tubig pala yung nilagay ko at nilagyan ko rin pala yan ng beef cube para mas dagdag pampalasa dito sa ating tubig na nilagay. At dito nga inilagay ko na nga yung aking ibinabad na ating sotanghon. Ang setting naman ng ating kalan dito ay malakas para mabilis natin itong mapakulo at masipsip yung ating sotanghon, yung ating tubig na nilagay. Iniiwasan natin dito yung maging malabsa yung ating sotanghon. Ngayon naman pwede na nating ihalo yung ating mga ginisang gulay. Ngayon naman habang hinahalo mo, pagmamasdan mo lang pagka meron pang sabaw, konti pa pero pagka paubos na, hanguin mo na. Dahil yun namang ating sotanghon ay babad naman sa tubig at sigurado namang madali lang siyang maluto. Kung napapansin nyo na medyo matingkad yung kulay, dyan lang naman yan sa video pero sa actual ay medyo maputla siya. Habang ini-edit ko kasi ito ay ini-enhance ko yung mga kulay para nga mas magandang tingnan. At this point nga ay pwede na ito at luto na. Kaya naman tara na at mag-plating na tayo. Shoutout po kay Marilyn Silva from Rosario, Cavite. Maraming salamat din po kay Ma'am Evangeline Sanghilan from Zamboanga City. Shoutout din po kay Ma'am Sinaida Lumantas Signe Arguilla from Kapalong, Davao del Norte. Maraming salamat din po kay Ma'am Ines Rojas ng Plaridel, Bulacan. Binabati ko rin po si Ma'am Inday Barona from Bacoor, Cavite. Pakishare na lang po, salamat.